Tita M, ang ko-woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog pirmi. Wa ko magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Glain gyud ang akong paminaw mo to nga palit na lang na kong gibati nga kasukaon ko para lang sa mga nangaon karon ha. Tulugid ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni og katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio sa Tibok Pilipinas, alas 8:03. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing labas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawhan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Mga higala, maayong adlaw, kumusta? Welcome sa Lain na Sab nga episode, Lain na Sab nga edition sa itong tulumanon Newsline o sa ka-radio magazine program. Ngayon yung makita o mabati pinagi sa Facebook live streaming. Pangitaan lang ang Bantay Radio Cebu. Kanya madungog sa nininyo sa South Radio, 102.9 MHz. The Sound of the South, moni ang South Radio. Ang atong traditional media nga kaabag aron ipadangat sa inyong nahimutangan kining atong programa. Nahimo sa ninyong ma-access ang atong tulumanon kay galaan, mga kabantay, pinagi sa atong YouTube channel, ang Bantay Radio Cebu YouTube. Sama sa naandan, kauban ninyo nining maong tulumanon kining inyong alagad, inyong kabantay, Jun Carillo. Kaya akong mga partners sa technical department, sila Skinon Sinisa diri sa atong studio, sa Dakbayan sa Sugbo, ingon man si Ray Quijano Alcoizar dito sa Karkar, Cebu. Adlaw ng Huwebes, petsa 25 na sa Hunyo, Huwebes, June 25, 2026. Kagahapon din adlaw, belated lang, no? Nag-replay raman ta kagahapon sa itong mga programa. Belated Happy Fiesta sa San Juan, Tuburan. Lugar sa nga nahimutangan sa mga usas mga properties sa Banayng Sanchez. Tuwagan isa dito ang dakong kabahin sa operation sa Lacto Plant, Lacto Puffy. Kumingon man sa Bantay Radio dito sa San Juan. Niya kay
San Juan lagi, di ba? Naandan man ting kaligo unta, no? Dili lang sa usa ka lugar kundi nationwide basta San Juan mga ligo, pero kagahapon wa man maghisgot nga doon na pa'y nangaligo unya kaniadto doon ay bad practice nga og San Juan gani sabligan ang mangagi sabligag tubig kay aron total mga ligo man wa naman kayo naghisgot ni ini nagkawagtang na baning maong tradisyon nga kun San Juan mga ligo gyud ang mga tao. Adto na lang tingali katong dili maka-afford sa pag-adto sa mga beach resorts. Adto na lang sa Banyo Beach. Adto silang banyo na lang mga ligo. Kana kung doon ay agas ang tubig sa MCWD. Kung naaka sa service area sa Metro Cebu Water District, panagsarar bang mo agas? O nangibutangan nilag meaning ang MCWD. Laing meaning, dili Metro Cebu Water District, kundi MCWD, muagas kadyot, wagtang dayon. MCWD, sa gyapon. Bueno, di rin nata sa balita, mga higala, bad news. Unahon na tog bad news. Guntahon tala ni. Naanasad ang African swine fever o African swine flu sa mga baboy. Apektahan na sa datong mga backyard hog racers ni ini mga higala kato mga nagpigire. 10 heads, 20 heads, bisag 100 heads pa. Kaya nga naman, tungod kay ang mga tao, basta naaga ni balita, may tungod sa African Swine Fever, ASF. Magpanagana, nagkaog baboy. So, mumenos ang demand, mubarato. Mubarato ang karning baboy, maayo na para sa mga consumers, pero ngilad na para sa mga hog racers, kato mga nagpigiri. Mahal ba ang feeds? Mahal ang feeds. Nya inigbaligyan nila sa baboy nga ilang ipakaon sa feeds, barato. So, kuan kanang problema na sad ni sa atong mga hog racers. Nya ang mga kumakaog baboy sama na mong kinon, hilig man mig adobo. Mahimo ramang mobalhin lang mis manok, isda. Wa may ASF sa isda, wa may ASF sa manok. Ang sugbo mga higala may istrikto ron sa pagbantay sa mga pantalan para ang African Swine Fever, ang ASF nga napamatud ang naa sa Negros, dili makasud din apil na sang mga baboy gikas Bohol, basta kay mura bitaw ka nang i-quarantinas ning atong lalawigan nga wa pa man matakdi, simba ko lang ang mga baboy nga ni adin gipamuhi na to sa lalawigan sa Sugbo, dili na lang unta sila matakdan, di lang tamo muda og mga baboy nga gikan sa Negros, gikan sa mga silingang probinsya. Kaya para masiguro gyud nga luwas ang atong mga baboy din So kining mga baboy na to din of course, mahalin pa ni. Pero og mamalita dito sa merkado, mangutana batas tindira nga unsa man ning baboy gikan ba ni sa Konsolasyon, gikan ba ni sa Argao, tuburan ba ni, kay palit ko ani. Pero gikan ni sa Negros, dili kong palit. Basig nakalusot ni diha sa mga pantalan, bisig ibantayan pagayo. Gi-step up ang balita mga higala, umintuhan ang pagbantay sa atong mga pantalan, aron lagi ang mga baboy nga gikan sa Negros, dili makasod din sa tuwa kay naay African Swine Fever. Kininasayran gikan ni Dr. Mary Rose Vincoy nga maoy provincial veterinarian nato sa lalawigan sa Sugbo. Ipasabot ni Vincoy nga ni focus karon pag bantay ang mga otoridad ngadto sa dagko nga mga pantalan gikan sa Negros Island sa mapananglitan sa Toledo. Kay doon na may Toledo to Negros, kana San Carlos to Toledo, nya doon na po'y Tabuaylan, kaning gikan sa Escalante mantingali nang mudunggo sa Tabuaylan, gikan sa Negros gihapon. Ug lakip na sab ang ubang pantalan kana sa Tangil Dumanhog, katong dito sa Santander ug sa Sambuan. Mahimo masang adto moagi ang taga Negros. So, gibantayan pag-ayo o para nako lagi apektado niini ang mga naa sa industriya sa pagpamuhig baboy, especially the smaller
backyard hog racers. Luoy in town kayo. Apan, may tingaling klarohon, tinuod ba yun nga ASF na? Tinuod ba nga, how widespread man ang ASF diya sa Negros? Mayunta nga masayra ni nato. Dr. Vincoy, doon na ba mo yung research ni Ana kung unsa kalapad ang unsa na ni ka grabe ang ASF dito sa atong silingang probinsya sa Negros. So, mo na mga galang usa ka dili maayong balita nga akong gipaambitan ninyo karon. Apa niya maayong balita gikan sa atong provincial governor nga si Gov Pam Bariccuatro. Siya man ron mooy pangulo sa Regional Development Council, RDC o RDC 7. Matud pa niya nga nagtinguha ang Regional Development Council nga maminus-minusan ang poverty incidence kining kapobre sa mga tao dinhi sa ato. Ang Region 7 mga higala karon duha na lang ka lalawigan. Mao na lang ni ang lalawigan sa Sugbo ug ang lalawigan sa Bohol. Kani adto upat. Sugbo, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Apan ang Siquijor ug ang Negros Oriental tuwa na mahisakop sa bag-ong NIR, Negros Island Region. So if you talk about Region 7, Bohol ug Sugbo mga higala mo ni. Bisan pa nga matud pa, bisag naigo ta sa mga kalamidad. Sama pananglitan ni atong linog o katong bagyo sa miaging tuig. Nagtinguha gyapon ang Regional Development Council nga kaminusan ang poverty incidence o kini gidaghanon sa mga kabus, gidaghanon sa mga pobre. Maintang matangtang na mi diha skinon. Dili na mi may apil sa listahan sa mga pobre. Adto na mi sa ayaw lang sa ng dato. Ayaw lang sa mig-apil sa dato. Kanang kuan lang, kanang kasarangan ba? Dili lang pobre. May nagpobreng hamong gaway. Kaya doon na may mga dato nga nagkalisod-lisod. Moto'y among pildihon. Ang mga dato nga nagkalisod-lisod na kami pobre pero hamong gaway. Sa Facebook, mingon, bisag pobre basta hilas. Kana bang bisag pobre pero Nike gi sapatos, Ray-Ban gyoy eyeglasses. Ano mga yun na ba? Hermes ang bakos. Sa unang State of the Region address, Consora, ang chairperson sa Regional Development Council nga walain kundi lang atong gobernador sa Sugbo, Pam Bariccuatro, may anunsyo nga ang target mo ang pag-lower sa poverty incidence gikan sa 17.3%, 17.3% niadtong tuig 2023. Sa ato pa 3 years ago, no? Kay bago pa maning na chairperson si Governor Pam Bariccuatro sa RDC, Regional Development Council, og ang pagka-chairperson niya sa RDC gani nahimo po ning issue sa di pa kumupadayon ini akong gisgutan ron may tungod sa pag-reduce nila sa ilang plano pag-reduce sa poverty incidence. Nganong siya mo igipili nga chairperson sa Regional Development Council nya ang doon nagyugahong paghukom na ini mga higala mo ang presidente, si Presidente BBM. Muna nakaingon nga nahimo ning issue kay kinis gubpa matud pag-endorse magunis mga Duterte sa pag-eleksyon. Gi-endorse ni siya sa mga Duterte sa eleksyon ni adtong 2025. Kunyangano nga pinangga naman ni siya sa Marcos administration ron. In fact, siya mo gitudlo nga RDC chairperson. Sa ato pa, murag na unsa man kanang nasuod na si Gov Pam sa administrasyon dili na sa mga Duterte mo na ang mga
DDS ningon nga first and last term na niya, maluibo na siya kay nganong tuan na ni BBM. Pero kana mga higala tungod na kay ang atong gihunahuna politika. Gihunahuna na to nga kinahanglang ari gyud ka sa Duterte kunya ang uban pod moingon kinahanglang di ka sa administrasyong Marcos. Di ba day mahimo og wa lang taanan duha. Ato nang isgutan karon taud-taud. Padayon tanining balita may tungod sa RDC. Gianunsyo ni Gobam nga as RDC chairperson nga sa 2023 17.3% ang poverty incidence dinhi sa atong rehiyon sa Region 7 or Central Visayas Region. Gusto na nilang ipaubos ngadto sa 10% na lang. Kung mahimo, no? Kutob sa mahimo. Mao ni ang dako nga development agenda pinagi sa pag-focus sa economic growth, sa pagkabuot og dugang mga oportunidad o kaygayunan sa pantrabaho, employment opportunities, o kalig-o nato sa pagsagang kung doon naman simbako, doon ay mga katalagman nga muhasmag nato. You must prepare not only for recovery but for transformation. Mo ni gisulti ni Gobam ngadto sa mga members sa RDC nga nagkatagbo dito sa Danau City. Nganong Danau City kay komportable si guys Gobam ng Danau City oy. Kaalyado niya si Mayor Ramonito Durano. Unya mo iyang provincial administrator si Attorney Ace Durano, ang atong kanhi tourism secretary. So, komportable kayo sa Gobam ng Danau. Ningon siya, the journey ahead is clear. By 2028, we aim to restore stronger economic growth, keep inflation within the target range of 2 to 4%, and create more opportunities for equal employment. Nindot kayo ning isulti pero lisod kayo ning achieve. Atong iampo, manghinaot ang kalampusan sa Regional Development Council kay kung matinuod ni mga higala, kanindot mang paminahon nga jutay nala ang mga pobre din sa tuwa. Ha? Ang poverty incidence moubos na unya kung matuman ang tumong sa Regional Development Council. Kinsa man ning RDC, unsa may komposisyon ini, apil niini ang mga congressman sa probinsya, ang mga mayor, ug uban pa nga mga tag-as nga opisyal sa nakalain-laing ahensya. Magsabot sila og unsay mga programa aron nga mulambo ang tibuok rehiyon. Atong takna karon kay galaan 19 minutos na pasado alas 8. Tingaling mahibong mo nga nung ako maghisgot sa katong patay sa eskwelahan dito sa Kuan, dito sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte, nga mga batanon, mga tinun-an sa high school, ang nipatay sa ilang mga kauban rasad nga mga tinun-ang batanon. Tulo ang patay, unya, wa may klaro og pila gining angol. Doon naman ganiniingon nga, usas mga angol ni apas rasad sa mga patay, so naupat na, pero officially, tulo pa may gi-anunsyo nga namatay. Daghang angol. Lain-laing samad. Samad sa paa, samad sa bukton. Unya, way pili, babaeng laki. Kay pataka man lang sa itong pamusil itong mga batanon nga namusil niya hisgutan tanig more lengthily. Kanon taod-taod, apan sa dili pa mga pahinumdum mo na. Newsline. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagmintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Coffee, bring health into your home.
Aron magdaghan ang bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatian. Mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopuffy, tinubdan sa good bacteria. Umas na ilan nga probiotics nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagpuyanap sa daotang kagaw. Lactobacillus Food Supplement. Lactopuffy, 100% natural. Way gipiling edad. Tanan mahimong moinom sa Lactopuffy. Aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Ako si Najib Razol, ay sintay 1 anos na akong edad. Dinhi ko sa Algeria, sa Cebu. So what I do is, inom ko Lactopuffy. Inom nimo, ma-feel nimo nga katong stomach disorder nimo, kanang sakit bitaw nga magdagandagan dinhi sa imong sulok-sulok. Mawagtan na siya. Ma-revive ka. Katong imong magsigad panungab, mawagtan na siya. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopuffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghiskot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matod pa, manok kinamunggayan. Aman, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopuffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactopuffy. Bring health into your home. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan? At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lactopuffy Health Drink ay nagtataglay ng live lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lactopuffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Bring health into your home. Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics. Usa ka good bacteria nga makatangtang sa daotang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy Food Supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopuffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos con garlic
na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini, doon na kini gitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y mupatok sa high blood pressure ug muhaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos ka ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo may hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lacto Puffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lacto Puffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Newsline. Padayon to sa atong tulumanon kay Galaan Newsline dinhi sa Bantay Radio Cebu. Naisgutan na nato tong nahitabo sa San Jose National High School sa Tacloban City ni adtong miaging adlaw. Kanos tulo ka mga estudyante, dunay balita nga nanay ikaupat nga namatay, pero so far officially tulo ang namatay, samtang kapin sa 20 ang nasamdan o na-injured. Niadtong pataka lang nga pamusil sa duha ka mga tinun-an. Nag-edad 14 o 15. Ang duha nga namusil naa na ron sa custody sa mga otoridad, kapulisan, ingon man sa Department of Social Welfare and Development, kay dili pa man gyud makonsiderar nga mga kriminal ni mga bata tungod kay naaman tay balaod may tungod sa mga children in conflict with the law kun CICL. Kitawag ni silang CICL, dili gyud mga sama sa mga adult nga makahimo og mga krimen tungod kay naatay Juvenile Justice and Welfare Act. Balaod mahitungod sa mga batanon. Sa pagkakaroon, giingon nga giimbestigar na ron sa Department of Justice ang maong panghitabo sa kinatibukan ug usa sa ilang gitutukan mao nga posibleng kabahin to nga hitabua sa usa ka pattern sa violent extremism kaysa usa ka isolated case of bullying. Diyan naman sa mga hitabo kaniadto panaglitan dito sa Columbine sa Amerika nga school shooting, mga batanon gihapong estudyante niya namusil. Kini gumikan kay matud paduna na lagi pattern sa violent extremism among young people. Gikataho man nga mura gibuli kuno to sila grade 7 pa gibuli karon grade 9 na so duha na katuig nga gibuli. Hangtod nga napungot sila o ilahang pagawas ang ilang dugay ng kapungot pinagi sa pagpamatay sa ilang mga classmates o schoolmates. Gipadayag ni DOJ spokesperson Polo Martinez nga sa pagkakaroon ilang giistudyohan ang tanan nga mga aspeto ni adtong maong hitabo o ilang gi-examine nga posibleng kabahin ni sa usa ka violent extremism nga pattern. To downplay the discourse to just a simple bullying incident would be to downplay
the whole issue entirely. Unsa maning extremism nga gipasabot ang nga nini mga higala mao ang NVE, nihilistic violent extremism. Nakadungog na mo ana ako foreign pa nako ning maong kuan, ha, kanang strange ni nako ang maong kind of extremism. Nakadungog na kog mahitungod sa religious extremism or religious fundamentalism. Nakadungog na ko bahin sa militant extremism. Example ni ana mga igalang militant extremism kanang morebelde ba ang tao. Morebelde against sa gobyerno tungod kay naa siya kausa, daghan siya mga agrabyo against the government niya, morebelde, makigpatay sila sa mga opisyal sa gobyerno. Lakip na ang mga tigpatuman sa balaod. Mao nay militant extremism. Sa laing bahin, ang religious fundamentalism o religious extremism, giingon ni nga ang hinungdan sa ikatulo niya nga gubat sa kalibutan dili na annexation of territory o kanang pagpangilog og yuta. Dili na kundi kuana religious fundamentalism. Kana bitong doon na kay tinuuhan sa relihiyon. Unya, extreme kayo kag pagtuo niya ng relihiyon na nga ang ubang relihiyon wa hinungdan busa ang pamatyon ang mga sakop sa ubang relihiyon. Amo na ito makita ang kuan kanang ISIS. Mga religious fundamentalist na sila, religious extremists. Bombahan nila, i-terrorize nila, bahala di nila kontra, di nila kaila. Kay mga magtutuo na sa relihiyon nga dili sama sila, ha. Apan sukwahi nining duha ka mga extremism nga akong gisgutan. Militant extremism o religious fundamentalism o religious extremism. Kining bag-o nga naglambigit sa mga batanon, mo ni gitawag nilag nihilistic violent extremism. Unsa man ni? Mao ni ang definition ng hubad. Una, unsa man ang word nga nihilistic? Nihilistic describes the belief or philosophy of nihilism. The idea that life is without objective, meaning, purpose, or intrinsic value. Sa laktod nga pagkasulti, kaning nihilism nagtuo nga ang kinabuhi nato way hinungdan. Kung sa pwede ra kuhaon bisag kanusa. It rejects traditional moral principles. Ang kaning atong nabatasan nga kinalang mo aminta sa atong mga ginikanan, kinalang matinahuron ta sa mga maguwag edad. Unya kun way sa nato dili ra nato hilabtan, agi sa likway na sa nihilism mga higala. Sa to pa manghilabot sila. Total wa may hinungdan ning kinabuhi, way kapuslanan sa ilahang pagtuo. Unsa may mga key forms, mga porma sa nihilism. The most common form asserts that human life has no intrinsic meaning or ultimate value. Aragyod. Way kapuslanan ang kinabuhi para nining mga nagtuo sa nihilism. Moral nihilism, ikaduha, the belief that nothing is objectively moral or immoral. Walay good, walay bad. Hunahuna ra na nato. Muna ilang pagtuo. Political nihilism. The rejection of existing political, social, and religious institutions, sometimes advocating for their destruction. Kining political nihilism, sa nikaklase sa nihilism mga higala. Isalikway ni ang set up karon sa politika, set up sa katilingban, mga relihiyon, ug usahay. Maintag usahay lang, no? Gusto sila nga gubon ang mga political, social, religious institutions. Ngayon sa may mindsets o interpretasyon sa nihilism. A bleak, hopeless mindset. Mo ang passive nihilism. A bleak, hopeless mindset that views the world's meaningless as a source of despair. Dini kunos kalibutan, mag-uul man lang ta, daghan man tag problema. Way paglaom, nining kalibutan na.
active nihilism, championed by philosophers like Friedrich Nietzsche. The perspective views the lack of inherent meaning as an opportunity. If the universe has no purpose, it empowers individuals to creatively establish their own subjective meaning. So kung why purpose, why maayong katuyuan ang atong pagpakabuhi nining kalibutan na, mo ni ilang pagtuo. Mubuhat silang ilang kaugalingon nga purpose. Sama sa pagsabwag og kagubot ug uban pa. Nadiri na ta sa nakasabot naman tag-unsa ning nihilistic o nihilism. Diri na punta sa unsa ning nihilistic violent extremism. Ato ning tan-awon kay basig katong mga batan-on nga namusil dito sa Tacloban, nagtuo na niining NVA. Lahi ra ba ni sa militant extremism o sa religious fundamentalism nga doon na sila mga kausa, doon na sila ideolohiya. Kining NVE kay galaan, mga kabantay, refers to a growing threat characterized by glorification of extreme violence and chaos without a coherent political, social, or religious framework. Instead of pushing an ideology, these groups are driven by misanthropic worldview utilizing decentralized online networks to target, groom, and radicalize vulnerable youth. Inay nga magsabwag ni sila og ideolohiya mga higala, sama panalitan sa militante nga extremism nga ideolohiya kanang gobyerno kinalapurilo na kay korap, madaog-daogon, kinalang kita na mo puli diha, ato na silang gubaton. Kunya kanang religious ideology, religious fundamentalism nga ideology nga basta dili gani parehag tinuuhan na mo, maayo ng purilo ng mga tinuuhan na. Ha? Kinirang amo mo'y gusto. Kinirang amo mo'y tinuod yun nga para sa Ginoo. Mo na ilang ideolohiya. Kining NVE, mga higala, nihilistic violent extremism. Ang ilar yung gusto nga musikat sila kung makahimo sila grabe kaayo, brutal, mangtas. Nga mga buhat sama sa pagsamad, pagbunog, pagpatay, pagbungkag. Mopasakit sila sa ilang isig katao, labing daghan nga ilang mabiktima, labing sikat sila sa ilang paminaw. So pasikat ni unya mga batan-on man taon ni mga higala. Mo nang niingon ko nga angay ning bantayan sa mga ginikanan because this is not only happening in the Philippines. Wa lang ni mahitabo. Wahi na ganita dinhi. To anis ubang nasod nagsugod sa Amerika, katong sa Columbine, sa Germany. Unya, lain sad mga higala kining influence sa social media. Kabantay mo nga naay mga games nga patay-patay. Bisan gani sa traditional media, dili sa Facebook, dili sa YouTube, social media man na. Bisan sa karaan nga media mga higala, kanada yung mga salida atong tan-aon. Sa una, probinsyano, perti man na pinusilay diha, daghang patay. Coco Martin. Heroes Coco Martin kay murag di aman siya nagbarog sa katarong unya ang mga dautan iyang pamusilon, pamatyon niya. Tungod kay maing laki siya, maing siyang pusil, isog siya. Pero nag-influensya na. Probinsyano, hantod Batang Quiapo, wa na sad kunong Batang Quiapo karon unsa na ning bago? Sigabo. Mao na sad ni kabuangan natong tan-aw TV. Unya, bisan ang mga salida sa Amerika, pusil. Kita mo atong salida ni unsa man ni Keanu Reeves. Katong iyahang series nga pertindaghan na iyang kontray, gihurot niya pamatay. Doon ay gustong mo associate niining maong panghitabo mga higalog ipasangil nga tungod ni sa mga leader nato sa Pilipinas. Ako mga higala, ako yung gipaning kamutan, mga kabantay nga I will be
as non-partisan as possible may tungod nini nga naman. Tungod kay sa social media makabasa ko nga moingon sila, na-influensya mo ni mga batanuna ni Tatay Digong. Kay siya kuno sa una, doon na siya classmate, yung gipatay, gipusil niya, 16 pa iyang edad. Doon na sa ubang moingon nga, ang hinungdan gid ini kanang bangag nga administrasyon ni BBM, gipasagda na lang ang krimen ron, munang grabe na kayo. Ako dili ko musakay anak nga maong mga pasangil, mga higala, kaya naglambigit magunig politika. Pasangin lang natos Tatay Digong, madaot ang mga Duterte. Pasangin lang natos BBM, madaot sang administrasyon. So, ato yung tukion, ug unsa magiging nahitabo? Di ba ka tinuod nga naaning nihilistic, violent extremism sa atong mga batanon? Duwa sila Roblox. Akong apuro ba, kusugang mo duwa Roblox. Oy, kasi gitog hangyo nga palitan ako og laing laptop kay naguba ang iyang laptop niya, di na siya ka Roblox. Matod pa ka ng Roblox, wa man ko kaduwa. Pero na ako no na violente ko no gihapon na o katong Gore Box. Familiar ka ning Gore Box kinon? Grabe ko no nang mo influensya nga. Mura ba og i-glorify ang mananaog kung nakapatay siya daghan. Unya, ang kanang pasikat ragid ba? Kanang gusto siyang mainila. Kay, kung gibuli siya pananglitan ron, kung ang usa ka batanon gibuli, unsa man ang bullying, kana bang daog-daogon bitaw ka, insultuhon, duklon, sungugon, atubangan sa daghang mga tao, nga pakauwawan ka, nga di ka kasukol, kay gamay kay kaglawas, dako ka itong nagbuli nimo. Nag-umido na sa iyahang galamhan mga higala ang pagdumot nga grabihan in tawhan ay daog-daog pakauwawan man kog maayo, katawan man ko nila, bantay lang makabawas ko. So mauna ang hunahuna nila nga og dili ka mosukol og away, weak ka, huyang. Mabitan ng uban mo ingon nga unsa man moadto ka siya, moadto may mantag weak. Oh. Sa ato pa, sa lawayon para niining mga batanon, kini nag-inaot, sunoy, bijis, unsi, hangtod sa pagka-teenager, sa lawayon kayo kun weak ta. Dili ta makasugakod og away. As if nga away na lang yun ang tuyo nining kinabuhi, Sumuna, ang mag-fuel sa tinguha o inspirasyon nga nung muapil ka nining gitawag og nihilistic violent extremism. Bantayan na to ato mga bata. Unsa man na sila kanang wa ka na sila matakdi ini, na influensya sila sa ilang makita diha sa social media, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok ug uban pa nga mga uban pa nga mga platforms. Okay man na nga atong hatagag cellphone ng atong mga kabataan. Doon na sila access niya na to gain more knowledge. Pero doon naman say mga downside. Doon naman say mga disadvantages ang social media, mga higala mo nang ang ginikanan lagi kinahanglan nga mag-monitor. Unya, makamonitor ka mga ginikanan nga busy kayo in town sa pagpangitag panginabuhi. Ang amahan, ang inahan, puros nangita, panginabuhi. Muna nga napasagdan. Doon ako'y paambitan ninyo mga higala nga kuan. Nga istorya mahitungod ining kuan. Ining nahitabo ron dito sa Tacloban. Gi-analyze gyud pag-ayo og nganong mahitabo ning mga ingon ini sa pagkakaron ang tanan nga mga eskwelahan dili lang gani tingali sa Sugbo. Isip reaksyon atong nahitabo sa Tacloban nga namatay estudyante tulo, daghang naangol, nya doon na po'y duha nga namusil, nga estudyante gihapon, gipahugta na ron ang security sa tanang mga gates, inspeksyonon na ang mga bag,
sa dumanhog sa Mayor Gungun Hika, di na niya itugot nga na ay magdadag cellphone sa mga eskwelahan. So, mga reaksyon ni mga higala pero nahitabo na lagi. After the fact na. Nahitabo na ang masulubong panghitabo nga namatyan og mga anak nga nag-eskwela ang mga ginikanan in town dito. Of course, doon ay am-am. Ang gobyerno mo hatag kunog 150,000 sa pamilya nga namatyan. Pero magunsam ko ng kwarta, magunsam na 150,000 nga atong dawaton. Niya patay na ang bata ba? May na lang na, no? Pero dili gina makahatag og hustisya sa kamatayon ni atong mga bata. Ang ayan ginatong i-trace nganong manghitabo ning ingon ini. Ako nang dugangan ng paghisgot ni ini mga higala karon taw-taw dapan sa dili pa niya ilaing hutong sa mga pahinomdom. Newsline. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lactopuffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lactopuffy Health Alert. Likayin ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba na i-decompose sa mga bacteria na may hinungdan sa bad odor. Ang Lactopuffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lactopuffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lactopuffy and bring health into your home. Bring health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lactopuffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang regular exercise mahimo, bisan kung kita dili mo adto sa gym aron mag-workout. Usa na niini ang paglakaw-lakaw, ang gitawag og brisk walking matud pa. Gawas ka makatabang kini pagpakunhod sa timbang, makaayo kini sa sirkulasyon sa dugo ug oxygen sa lain-laing parte sa imong lawas. Gani, di na kinahanglang maglakaw-lakaw ka pa sa plaza. Mahimo nimo kining buhaton palibot sa imong opisina, sud sa palibot sa mall. Napamatud-an nga kining maumatan sa iyanong ehersisyo, makatampo usab sa gaan nga panghuna-huna ug inanay makawagtang sa tambok nga miputos sa imong atay ug kidney nga sagad mo resulta sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas, atun kaninyo sa Lactopuffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactopuffy. Bring health into your home. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho, iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Grow, grow, grow! Uban sa Coffee Grow! Usa kini ka probiotic nga makatabang pag-ayo sa pagpadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Coffee Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Coffee Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutuo gayon ang iyong kita sa Coffee Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Coffee Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Coffee Grow Animal Food Supplement. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic, parako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit.
garantisado nga likod ug abtik ang imong mga manok panabo. Mao ginakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo, gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag. Kung gusto gyud Lactobit, maura gyud na nakaayo sa ako ang mga manok. Sa Lactobet, sure winner ka. Newsline. 9 minutos sa dili pa matapos ang atong tulumanon. 9 minutos sa dili pang alas 9 mga higala. Sumpayan ko tong akong gi-discuss. Gisgutan kaganiha may tungod nining naitabo sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte diin. Ngantong usang adlaw, dunay school shooting. Unya tulo ka mga batanon nga mga tinunan ang namatay, kapin sa 20 ang angol. Doon na po'y duha ka mga gunmen, 14 o 15 ang edad, nga naaron sa custody sa mga otoridad. Nganong mahitabo man eh. Nganong makahuna-huna man mga batanon nga magpataka lag pamusil, bahala nagkinsa, bahala dili nila kontra, basta pusil lang gid sila. Doon ay artikulo nga nagingon, the Tacloban school shooting didn't start the moment 2 students walked into the San Jose National High School with a gun. Dili kuno kay dito nagsugod. Dugay na to. Produkto lang to, resulta lang to sa dugay na kaayong problema. Unsa man ning mga problema ha mga igala? Usa na ana ang kanang pagmatuto sa ginikanan. Gimatuto baka digtarong sa iyang mga ginikanan o iyang mga ilang mga guardians, ang mga bata nga namusil. Una pasagdan lang ni tungod sa nakalain-laing hinungdan sama sa ako nang gingon. Tingali busy kayo mga ginikanan, wala kaay makatudlo. Unya expected nila nga ang mga maestro maestra dito sa eskwelahan muna lay mo act as parents, muna lay mo matuto. Ang mga maestro maestra sa naasod sa usa ka sistema nga puwerteng paita. Mga maestro maestra, especially in the public schools, underpaid, kuwang ang ilang sweldo, overworked, sobra ang ilang trabaho. Daghan pag yung kaay sila, panalitan klase nga 30 o 40 ka estudyante. Ginikanan sila ng 40 ka mga bata. Unsa man, ma-individual ka na nilag pag-istorya. Unsa may imong problema dong, na kay problema. Unsa may sod sa imong unahuna, naglagot ka, malipayon ra ka, o doon na kay mga kakuwang sa imuhang galamhan, mga kakuwang nga imong gibati, ug nag-umido na lang na diha, na kay mga kapungot baka dili na matagsa-tagsas maestrong maestra pagpangutana ang mga tinunan. Tungod kay una, sila po na ay problema. Overworked, sobra ilang trabaho, sobra sa oras, sobra sa gidaghanon, wa na gani na sa ilang teaching responsibility. Ang uban, non-teaching job na nang ilaha. Unya, underpaid. Ang entry level sa maestras public school ron, 30,000. Wa na kaabot sa 50,000 pesos ang buwan nga income alang sa usa ka tao nga dunay gisuportaan nga family of 5 members. Mao man ay survey, latest nga survey nga kinalag 50,000 pesos aron matarong di magbuhi disente nga panginabuhi ang imong pamilya nga dunay 5 ka mga sakop. So, underpaid and overworked ang atong mga magtutudlo. So, unsa man, asa man mo kuha og guidance ang mga bata? Social media. Adto sila mga amigo katong ilahang ilaharang maka-confide sila, makasulti sila sa ilang mga problema. Kaya bisag mga bata pa na, mga minor pa na sila, naa naman na sila utok, mupinsar naman na sila. However, tingali dili pa kaayo sila butan, dili pa kayo hingpit ilang kabuot, pero doon na sila huna-huna. What if makahuna-huna sila dautan? Doon na ba'y makapugong nila? Unya, sekreto lang, di nila itugan. Unang ginalang i-monitor na ito ang atong kabataan, mga kabantay, mga higala, kay lisod na rong panahon na. Doon na si uban nga mga oportunista, mga mapaymuslanon, ila din i-connect. Muingon din sila nga, na-influensyahan to mga bataan ni Tatay Digong,
Kaya sa Tatay Digonggon, magsigig hisgot nga patay gyud unya okay ra ng patay. Tingali og nakadungog ni mga bata. Unya ni tuo. Kay sikat bias Tatay Digong sa panahon nga siya pa'y presidente. Hangtod magani ron, popular man ang mga Duterte. Monay linya sa mga dias administrasyon. Ipahid nila ni Tatay Digong. Tingali, partly na naka-influensya tong sigig sulti ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga okay ra ng patay. Basta kay badlungon ang patyon. Pero sa laing bahin, ang mga anti-DDS pod, unya dapig sa administrasyon, moingon pod nga, or ang mga pro-DDS, moingon pod nga, tungod na kay napasagdan ining administrasyon ni Presidente BBM ang peace and order. Unfair po na sa mga pulis, mga higala. Kaya kakita ko sa atong kapulisan, nagtrabaho man sad yun. Aron nga masumpo ang mga krimen. Wa pa lang sila mulampos tingali tungod sa kadaghan sa mga tao. Pero muingon sa nanguban nga, nganom tos panahon laging Tatay Digong nga murag ni intap man ang mga kriminal. Mingaw man kaayo, maglakaw-lakaw bisan pag magkwintas og dagko nga gold dili man isnatch. Karon bisag gagmay kay kantidad tulison man. So may punto sa di sila. Pero para nako dili pud na maoy 100% accurate observation kay ngano man. Kadaghang bata nga nangiskwela ron sa tibok Pilipinas, daghan sa kaayong mga batanon nga nakadungog bahin ni Tatay Digong katong iyang gisulti anong di man sila mosunod anang patay-patay. Pipila ra maning mosunod sa mga violent nga mga binuhatan. So dili gyud ta mo judge, dili ginaangayan nga mo conclude ayon ta nga mao ni o mao na. Nga mga Duterte nakaingon ini or kining administrasyong Marcos ang nakaingon ini. Of course, doon ay mga angay ipatinaw ang mga Duterte. Sa mapananglitan ng impeachment, umaabot nga impeachment ni VP Sara ato nang paminaw kung sa iyang pagpatinaw ana. Niya na mga gipasangil batok niya. An sa laing bahin doon na say tulubagon si Presidente Marcos. Kana ding pasangil nga iya lang gitugutan, kana kung wa siya apil. Iya lang gitugutan ang pagpangawat sa kwartas gobyerno pinaagi sa maluso nga mga flood control projects. Dili lang din na niya tubagon. Tubagon sana. Ang nakalisod lang pagpatubag niya ron kay sama sa giingon na nako, kada mapresidente, kada maglingkod sa Malacanang, siya magawin makaangkon sa labing daghan nga supporter sa mga congressman o senador. Kunya siya may pangulo, siya may chief executive. So, mupatuog niya ang sekretary sa DOJ, nga mo'y nagmando sa NBI, mupatuon niya ang COA, mupatuon niya ang Bangko Sentral, mupatuon niya ang Anti-Money Laundering Council. Kay mao lagi, ang tanang presidente man na, dili man kay BBM ra. Bisan kani adto Tatay Digong pa'y presidente, patuo sa niya, adto sa niyang daghang congressman o senador. Bisan si Noy gani, nga dili to siya bagsik-bagsik. Anhing Presidente Noy Aquino sa iyang panahon, siya po ay commander-in-chief. So siya po ay labing gamhanan. Mo nang di taangay mahibong, ana. Apan ang pangutana, di ba di sila angay patubagon? Angay silang patubagon sa panahon nga mahimo na nga makatubag sila. Karon murag dili pa na panahon nga manubag si BBM. Humanon una tingali ning impeachment ni VP Sara kung sa hinungdan ini, unsay linugdangan ni ini, ma-proven ba? Mapamatud-an ba nga sad-an siya sa mga pasangil o inosente siya? Later on, ato na siyang susihon. Kumusta naman yung gahilom-hilom nga mga congressman? Si Edward Ligas, akong amigong komentarista, napasakaan nagsumbong, nalutsan og warrant, cyber libel kay nagsige siyang saway sa mga uwano sa Mandawi.
Apan dili ang mga wano mo inipasakan niya og sumbong kundili ang kontraktor nga associated with the uwanos kunya nibati si ang maong private contractor nga agrabyado siya, dili man siya government official, so ang iyang pagtuo dili siya angay sawayon ni Edward Ligas. May ganis Edward nakapiyansa naa sa kwarta, dagko ra ba murag kapigatos, 100,000 kapin ang piyansa sigon sa mga report. Nagay international boxing referee man is Edward, so arang-arang sa ni siya og income na tingali siya tinigom nga ikapiyansa dayon for his temporary liberty, pero nagatubang siya cyber libel. Ang pangutana diha nga numan nga dali ramang dutlan si Edward Ligas bisan og komentarista siya. Paita og kita po'y simbako lang filean og cyber libel, priso gitawa man tay kwarta ikapiyansa. So, pangutana, dili giday tinuod nga ang tanang mga tao angay-angay ra. Men are created equal. Dili ta equal Dunay ubang makapiyansa, dunay uban dili. Dunay uban perting daghana, dili ra kinahanglang muhago og kiha sa ilang mga kontra. Ilang mga abogado ra ilang suhulan. Attorney, ikihara na si Kuan be. Kiha day ng abogado. Ngita day paagi nga malut sa gwaran tong kontra. Pero, kining nakakawat og minilyon o binilyon ka peso sa pangurakot sa gobyerno, specifically sa flood control anomalies. Nganong, hilom-hilom lang, wala magyapoy na itabo nila. Dili na nato kalimtan mga igala. Mga congressman, senador, mga kontraktor, mga DPWH official nga kunsabo nila sa pangurakot, ato ginang paninglan. Di na nato kalimtan. VP Sara, sige, patubagon, maminaw tas tubag. Namay ang daghang abogado. So ato siyang patubagon. Guilty ba siya o inosente ba? Pero dili ang mga Duterte re atong patubagon, hastang mga Marcos, hastang mga Romualdez, o kining ubang mga congressman. Dini sa Sugbo, hilom pastiranan ng mga congressman nato. Naibaw ko nga, dili ni sila gustong mahinumduman nga dako silag tulubagon. Ning tungora mga igala atong takupan ng atong programa Newsline dinhi sa Bantay Radio. Salamat sa inyong pagtanaw, pagpaminaw. Thank you for watching sa atong tulumanon on Facebook live stream. Sa pagpaminaw, usab ko na amo naminaw sa South Radio 102.9 MHz, the sound of the South, South Radio. Sangan sa atong mga sponsors, ang Lacto Puffy, ingon man ang Asil Laboratories. Ako si Jun Carillo, hangtod sa sunod gayon, maayong adlaw. Newsline! Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.